Natatakot po ako na pagkakawala kami ng mama ko. Humihingi na po ako ng tulong. Ayaw ko mawala sa amin ng mama ko. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Isa siya sa mga nickname na promising actors ng GMA Sparkle Artist Center. Unang nasilayan ang kanyang talento sa Starstruck Season 7. At mula noon ay unti-unti nang dumami ang kanyang fans at followers. Ngayong gabi, kanyang ilalahad ang ginali sa mga bago siya nag-discover bilang isang artista. Dito naman po yan sa aming episode na pinamagatang My Mother and I. We have to naman. Oo, nag-live si tito mo. Kaya na sabi yan eh. Akin yan! Kaya na. Assalamualaikum. Sabi mo pa. Kaya na to. Ano ginagawa niyo siya? Eh, bago sa hanapin yung kapatid mo eh. Nakakahiya ka, Pilipino ka pa naman. Aba, okay nyo, no? Kaya nahihirapan si Sir kasi tatlong lingwahe namin sa bahay. Arabic, Tagalog at English. Eh kayo, ilan ba alam nyo? Ha? Ano? Kapo! Tama na. Eh, ba't ito mga batang to eh? Huwag mo kasing patulan. Abdul, tell us first, how do you describe your childhood? Maayos po yung nakakapag-aral po ako sa private school. Oh. Tumatamba po ako noon dahil maayos po yung pagkain ko. And overall, okay naman. Eh, di ba by nature mahihain ka? You were growing up, mahihain ka bata. Introverted po Eh, talaga. Hindi ko talaga maintindihan yung mga batang yun. Ano yun, Abdul? Natural, mga bata pa yun. Hindi pa nila alam ang mga sinasabi nila. Eh, kaya nga ako, ma. Dapat ngayon pa lang, tinuturuan niyo na sila na mali ang pananakit ng kapwa. Lalo na sa batang walang kalaban-laban, ma. Ayoko lang, anak. Nakikipag-away kayo. Ang sabihin niyo po, hindi kasi kayo sanay pagtanggol ang sarili niyo. Sa opisina niyo nga, pinapayagan niyo lang na halilain kayo ng boss niyo. Sa bagay, ma, sanay kayong hindi lumalaban. Ma, matuto naman kayo lumaban para sa sarili niyo. Huwag na tayo sa Pilipinas, please. Napag-usapan na natin ito, anak. Kasi yan, naulit ang robot mo. Kasi yan, pagkatapos ng dinner, mag-review tayo ng kalapit mo. Hindi ako may nangahabi sa'yo. Maagang namulat si Abdul sa masalimuot na buhay sa labas at maging sa loob ng sarili nilang tahanan noon. Kaya wala siyang ibang dasal noon, kundi ang makalaya silang mag-iingat. Oo, ma. Grabe naman sa malaking hospital na po kayo magtatrabaho bilang receptionist. Kaya na, sigurado ako, mas mabigat ang trabaho doon. Kaya niyo naman yun. Kunwari nagre-reklamo. Pero pagdasipsip naman sa mga Arabo. Ewan ko ba? Di naman kagalingan eh. Pero mas mataas ang posisyon at sahod kaysa sa atin.
mawalang galang na ako. Pero huwag niyo sana pinagsasalita ng mama ko ng ganyan. Kasi hindi po ganyan ang mama ko. Pare-parehas po tayo mga Pilipino dito. Sana hindi po tayo nagsisiraan. Totoo naman eh. Hindi siya magaling. Eh kahit nga sarili niyang pamilya, hindi ko siya ayusin. Ito na. Sisiyan, susunod pa natin. Halika na. Arturo. Arturo. Gawin ba? Nakakahiya ka! Lisa! Ingatan mo naman to. Igagawin mo ito matapos sa taon eh. Ano ba nangyari sa'yo? Ma, Ano ba ba ng store mo? Ha? Malagay mo na tayo. Alam mo, kung ganyan lang lagi ka mapapres mo, malagi ka talaga punta ka na. Hindi, ang punta ang mga lagi. Pati ba naman ikaw? Nananakit na ngayon? Bigay. Bigla lang si Kuya. Hindi ko sinasadya. Ma. Tulungan ako. Umuwi na tayo ng Pilipinas, ma. 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 Wala nang tama nangyayari dito sa atin, ma. Nagiging halimaw na ako sa sarili kong kapatid, ma. Hindi mo ba nakikita? Sino susunod? Si Ian? Ikaw? Ganun ba gusto mo mangyari pa ba? Maraming mawawala sa inyo. Magandang eskwelahan. Maginhawang buhay. Buhay? Buhay na kadalasan ng impyerno, ma, pero minsan lang langit. Buhay na naginawa pa yun para sa'yo. Maraming magbabago, Abdul. Ang tagal ko na Wala. Buhay na isa. Sarjian. Kaya mo, ma. Kaya natin, ma. Matagal-tagal na pag-iis namin dito sa bansa. Totoo sa pasahal ko sa pagbubuli sa amin ni Zia. Sa mga nangyari dito, ma. Ma. Ayoko tanggapin na ganito ng kalungkot ang buhay natin habang buhay, ma. Dito ko lang kayo nakitang nawawalan ng respeto. Ang tapang sa sarili, ma. Tulungan mo kami ni Zia. Paglaruan kami, ma. Maging matapang ka para sa akin, ma. Maging matapang ka para sa amin. Umalis kayo ng Abu Dhabi. Umuwi kayo ng Pilipinas. Bakit grade 8 lang ang inabot mo? Sobrang naninibago ako. We went from maximum sa amin 20 sa isang class. Oo. Tapos ngayon biglang 55 sa isang class. So sabi ko, paano to? Tapos lahat ng mga Culture classmates, shock. culture shock rin sa akin yung mga classmates ko. Oo. Akala nila
feminine ako. Kasi po kami po mga Arabo, Oh, kahit kami among guys, very maano kami, beso, nose to nose, or like, ang tawag nga namin sa isa't isa, Habibi. Familiar po kayo sa Habibi. no, ano bang habibi? Habibi is my love or my sweetheart in Arabic. We call that to each other. Kahit mga lalaki. So, akala nila Becky ako. Kasi yan, Habibi, sige po na Habibi. kaya sumali sa kanila. Mukhang mabait naman yung mga bata dito. Kasi wala naman kapit sa atin dito sa Pinas. Kausap ko yung lakad niya. Natanggap po ba kaya? Hindi ako pumasa eh. Okay lang yan, ma. I'm sure hindi po tayo pababayaan ni Allah, di ba? And actually, may good news po ako para sa inyo eh. Yung talent agency po na sabi ko sa inyo tatawag sa akin. They actually want me to audition. Talaga, anak? Yes, mama. Ayan. Sa pag-aartista ang swerte. Pasensya na na. Allah. Pasensya na kayo sa mama ko. Hindi matanggap sa trabaho. Hihira ko lang pa ba? Bitin pa ba? It's okay, ma. Oo. Ang importante naman po is kompleto tayo ngayon sa Pinas, di ba? Ang bago na kasi pa. Fresh start. Ako ang kuya mo, okay? Wala mangyayaring masama sa'yo, okay? Nakauwi man sila sa Pilipinas, dala-dala pa rin nina Abdul at Ziad ang trauma mula sa masasakit nilang mga karanasan sa UAE. Walang ibang nais noon si Abdul, kundi ang mapasaya ang kanyang ina at kapatid. Pinalad naman si Abdul at may kumukuha sa kanya bilang commercial model at talent. Hanggang sa Kanin pa sila. O anak, Ang andito ka na pala. papagitan ng tayo. Yan po Oh, sa kumain ka naman sa shooting yun, di ba? Naubos namin silang ulam eh. Sige po. Okay lang po. Kumusta ang shooting? Ano, nagustuhan ka na ng direktor? Okay lang naman po. Medyo nakapagod lang po talaga. Ito nga po pala yung TF ko ng commercial. Malaki-laki po ang nakuha ko ngayon. Salamat dito, anak ha. Malaking tulong to sa panggastos sa bahay. Sipag ni Ziyad ah. Ziyad, baka pwedeng maglambing lang si Kuya. Gutom na kasi ako. Baka kaya mong bilan si Kuya kahit hindi makakain lang sa tindahan. Yung sa kanto lang. Wala akong pakialam sa akin, kuya. Hindi mo ba nakita? Madali na sa labas. Paano kami tumukat sa akin? Paano ko pupulin nila ako? Hindi
Hindi ako mahal kita. Mahal kita. Wala naman namin sa'yo. Wala naman sa'yo. Wala naman namin sa atin. Yan. Mahal ka ni Kuya. Mahal ka ni Kuya. Mahal ka ni Kuya. Okay? Mahal ka ni Kuya. Mahal ka ni Kuya. Maagang nanakaw ang kabataan ni Abdul. Hindi lang dahil sa kalbaryo sinapit sa ibang bansa, kundi pati na rin sa walang tigil niyang pagtatrabaho kahit siya ay menor de edad pa lamang noon. Hanggang sa Buti nga po sumunod ko yung agad eh. Baka naman kung meron kayong mga ano dyan, mga audition po na kahit passerby lang po sa teleserye, di ba? Alam niyo naman po, sayang kita ngayong panahon. Po? Talaga? Sige po, asa po ako dyan ha. Sige po, maraming salamat po. Ingat po kayo ha. Sige po. na, Yes. ito pa pala yung para sa community ngayong buwan. Yung kailangan na rin bayaran yan kasi disconnection of business susunod siya. Sige po, ma. Ako po bahala. Siya po yung job interview ko kahapon. Kamusta po? Naku anak, hindi na ako tumuloy eh. Yung clear talaga. At okay kasi itong commercial mo. Baka kaya po sa next TF ko, baka pwede po tayo mag-business. Kahit maliit po lang na tindahan, di ba? Para mapalagupulong naman po yung pera ko. Kaya pag ganito, wala akong budget, meron tayo mapagkukuputan. Business anak? Naku eh. Hindi ko kaya yung business na yan eh. Let's try na lang. Naku, sorry. Sorry talaga pero masasayang ko lang ang perang pinaghirapan mo. Pero huwag ka mag-alala. Ramdam kong dadagsain ka ng maraming projects ngayong linggo. Pero nakaanak, kain na. Kain na, upo na. Habang pabigat ang mga pinapasa ni Abdul para sa kanyang pamilya, patayog naman ang kanyang pangarap para sa kanilang mag-iingat. Kaya hindi siya tumigil sa kakakayon. Ay, ate. Sorry. Bakit ngayon ka lang? May pinuntahan pa po kasi akong cozy na commercial. Sorry. Kasi ko talaga, no? Pero buti lang din pinuntahan yung audition na yun. Kasi finally, nakapili na yung team sa inyong tatlong shortlisted. Sino po? Si Allen. I'm sorry. I'm sorry, Abdul. Better luck next time, okay? Go ahead. Anak, ginabi ka na. Halika, kumain ka na. Kain na dito, dali. Tuyo na naman po yung ulam. O, anak, pasensya ka na. Yan ang napagkasya ko eh. Kain na.
minsan nagre-reklamo po ako, pero siguro naman malaki-laki yung kinikita ko, di ba? Actually, 30,000 po yung kinita ko sa last commercial ko eh. Saan napunta yung pera mo? Pinagbibintangan mo ba akong winagas ko ang pera mo? Kung magpasalita ka sa akin, parang wala kang ginawang tama. Sa tingin mo ba, madaling mag-budget ng pera, ha? Sa tingin mo, madaling maging nanay? Ma, hindi ko naman pinipresyon yung pagiging mahalay niyo. Susunod, sasabihin mo rin sa akin, ang pakulit-kulit ka rin sa UAE, na mahina ako, na wala akong silbi. Kahit hindi mo sabihin, yun ang sinasabi ng mga mata mo, na wala akong kwentang ina. Ma, hindi yun totoo. Kaya lang gusto tumagod sa akin sa trabaho dahil wala akong kwenta. Di ba sabi ko naman sa'yo, hindi ko kayo kayang itanong mag-isa pero pinagpilitan mo na kaya ko. Tapos ngayon, ikaw mismo nagpapamukha sa akin na palpak ako. Sarili lang tayo ang alis doon. Dahil kahit basura tingin nila sa akin doon, hindi kayo nagkutong. Parang tuloy na ha. Years old, nagko-commercials ka na, kumikita ka na in short. Alam mo ba kung magkano kinikita mo? My first commercial, my first paycheck was 25,000. One day taping lang. Okay. Yes. O, sinong mahawak ng pera mo? Batang-bata ka pa pala nun. Siyempre, I was 14. It was all my mom. Oh, your mom. Opo. Sa kanya na pupunta lahat na kinikita mo. Opo. Siya rin ang nagde-decide kung paano gastusin yung pera mo, siyempre. Opo. At actually, during that time, parang, siyempre ako lang po kasi yung nagdadala ng pera. Yung mom ko was struggling to find work kasi nga po yung edad niya. Di ba po sa Pilipinas, mahirap makahanap ng work pag Medyo may may edad na Oo. mas pabor po yung companies sa mga baguhan. Oo. Eh, paano nung tumungal na? Yung medyo mahina na, wala na. 16 yun, 2016, di ba? 2017, nako, nung pumasok si 2019, medyo papunta na tayo sa pandemic, yung mahirap, naging mahirap talaga ang buhay. Oo. Paano Actually, ginawa mo? 2019 po, nag-starstruck na po ako nito eh. Sa kagustuhan mabigyan ng maginhawang buhay ang kanyang ina at kapatid, tumigil sa pag-aaral si Abdul at itinuon na lamang ang buong atensyon sa trabaho. Hanggang sa nagbukas ang pinto ng programa Starstruck ng GMA para sa kanya. Marami ang sumuporta kay Abdul at marami ang nagsabing maaari siyang magwagi sa naturang contest. Hanggang sa umabot nga si Abdul sa top 3. Pero sa kasawiang palad, hindi siya ang naging ultimate male survivor ng Starstruck. Maraming salamat sa iyo. Zian, tulungan mo ako dito. 5 months. Nakasandihan mo na. Nako. Okay lang kung tayo ka.
Ang importante, kailangan mo matutunang tanggapin at pagkatalo mo, mas mabilis, mas hindi masakit. Talo? Ganun ba tingin mo sa akin, ma? Loser? Anak, hindi ganun ang ibig kong Hindi sabihin. yan mo ibig sabihin mo, ma. Congratulations, Abdul. Natanggal ka na nga sa contest na wala pa kayo ng kuryente. Ayun ba? Pero hindi ako susuko, ma. Hindi ako tatahimik at hindi ako titigil ng kaka-audition hanggat hindi ko na ibibigay sa iyo yung buhay na maginhawang pinangako ko sa iyo. Kahit ang kapalit nun ay lahat ng sakit at takot na nararamdaman ko hanggang ngayon, ma. Alam mo kung sino ang tayo. Yung mga taong hindi naniniwala sa sarili. Yung mga taong ilang rejections pa lang suko na. Yung mga naturingang nanay. Pero ano, umaasa na lang sa anak niya. Ganun ba? Makakala ko ba kakayanin natin? Pero bakit para ako na lang yung nag-iisang kinakaya ito lahat, ma? Siguro, ma. Ako nga yung totoong talunin. Alam mo bakit? Kasi hindi ako nakapagtapos. Kasi kahit kung pangiti-ngiti ako sa camera, ma, sa loob ng puso ko, alukot-lukot. Kasi namumulila ako sa'yo, ma. Mahal kita. Alagaan mo naman ako, ma. Paano naman ako na kayo? Kahit yun na lang. Paano naman ako na kayo? Kahit yun man lang. Paano na kayo? Sa kabila ng pagkatalo sa Starstruck, hindi nawalan si Abdul ng magagandang oportunidad sa telebisyon. Pero sa kasawiang kanan, nang dahil sa pandemya, pansamantalang natigil ang mga tapings, kaya naantala rin ang pag-aartista ni Abdul at wala siyang pinagkakakitaan at naubos ang kanyang savings. Hanggang sa, buti anak, negative ang swab test mo. O ilang araw ba shooting yun? May isang buwan po, ma. Lock and taping daw po kasi, kaya wala po uwian. Isang buwan? Hindi kayo nakakapagod naman yun. Dalaw po, ko na mo. Napapagod ka na ba na? Nakalito pa kami sa mga. Panggastos niyo po ni Zia habang wala po ako. Ingat po po yan. Pagbalik niyo po, pwede niyo naman itong sinabili ka ng pagkain sa tindahan. Hindi na ako tatakot. Ito po po yun. Buhanin mo po ito para hindi mo kami namiss ni Mama. Halika. Ito naman Zia, ingatan mo si Mama. Siyempre, Nakapag-ingat ka. Hindi lang ako I love you, anak. Ingat ka. Hindi, kami din. Basta mag-iingat na. sana maniwala ka. Hindi ka mahina, ma. Walang mahinang ina. Sinubukan ulit ni Joyance na maghanap ng trabaho at sa wakas ay natanggap naman siya bilang marketing assistant
sa isang construction company. Hanggang sa... Ziyad, na? Na, ikaw na bahala dito. Maalis na ako. Oh, Oh, napatawag ka. Papunta na ako ng office. Naku, huwag ka nang tumuloy. Eh, hindi pa nga rin daw makalago yung kumpanya dahil sa pandemya eh. Kaya kasama tayo sa mga natatag sa trabaho. Ano? Abdul, kamusta naman ang mama mo? How old is she, may I ask? she's 46. She's so young. She's very young po. Kasi nasa lahi na po namin yung hypertension eh. Oo. Eh, parang 10 years ago pa po, binigyan na po siya ng prescription. Nasa UAE pa po kami. Prescribed na po siya ng mga meds na maintenance. High blood pressure siguro. Hindi niya po nasundan yun. Siguro dahil she wanted to save on money financially, di ba? Eh, alam niyo naman po mga moms natin. Very matigas ang ulo kasi mas gusto nilang unahin ang anak nila, syempre. Oo nga. And yun po talaga. Matagal na palang hagad si mama kuya. Pero hindi siya umiinom ng gamot dahil nahihiya siya humingi ng pera sa'yo. Ma, hindi niyo naman sinabi sa akin na may sakit na pala kayo. Maalam niyo naman na gagawin ko kahit anong paraan. Pabigyan ko lang ng gamot, di ba? Pagpasensyado na ako. Kung naiparamdam ko sa'yo na napapagod na ako sa buhay natin, ma. Pero ma, I promise you, hindi ako mapapagod para sa inyo ni Ziad. Hello guys. Malaman tayo. Ako, hindi mo na ako alagaan, ma. Viewers ng magpakailan pa. Guys, ako na tayo. ako mag-aalaga sa inyo ni Ziad. Basta mabuhay ka lang, ma. Lumabot ko, ma. Para sa akin, ma. Lumabot ko para kay Ziad, ma. So please, I will Lumabot ko para sa akin. Lumabot ka. dito sa'yo, Lumabot ka. mabahagi sa inyo na dati ang PK, camera, Dahil sa umabot action na na sa ito. milyones ang bill nila sa ospital. Si Abdul na ang So, nagsilbing caregiver ng ina. At para tuluyan itong mapagawa, ay gumawa siya ng So, sariling paraan para I'm makalimutan going ng pera the sa social mic. media. Thank you Hi guys, for watching the shorts. si Abdul ito. Nandito ako ngayon sa hospital. Na-stroke kasi ang mama ko. Umabot na po ng 3 million ang bill. At walang-wala na po kami. Natatakot po ako na baka mawala sa amin ang mama ko. Kaya please, humihingi na po ako ng tulong. Ayoko pong mawala sa amin
namin ng mama ko. Please. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. After her stroke. Uy, balita ko laki ng nagastan niyo doon. Opo, halos Million? 3M po. Oh my. But how is she? Bedridden nga po siya. Oo. And yung entire left arm and left leg niya po ay paralyzed. So kailangan pong effortan talagang buhay. Parang Oo. gisingin ulit yung muscles. Yes. Tatanggalin na ang tubo mo, ma. November. Dahil pagkatapos po nito, makapag-usap na po tayo. Paano yun, kuya? Nautang pa tayo sa ospital. Diba sabi ko sa'yo, hindi tayo pababayaan ni Allah. Never tayo ng pagdarasal, okay? Sige po. Tara. Tara. Ate? Ate, si mama po. Nurse, asan po ang mama namin? Nalipat na ng kwarto ang mama niyo. Ligtas na siya. Mama, tahan-tahan lang. Basta, at least ngayon, nakaka-start up na kayong pressure, di ba? Hindi lang yun. Ang tagal yung makakulong sa ospital kasama ko. At alam ko, habang wala akong malay, masyado kayong nahirapan. Lalong-lalo ko na-approve. Sorry, anak, ha? Inasakasal ko ka. Pero huwag ka mag-alala. Pilisan ko pagpapagaling ko. Para makabawi naman ako sa iyo, anak. At para maipakita ko sa inyo na hindi mahina at lalong hindi kalunan ang mama niyo. Salamat, anak. Na-realize ko sa akin yun. At medyo kahit ko pa yung nanalo.
there were so many moments there that I almost shed a tear in your stories. For such a young boy at 20, napakaganda ng pagtanggap mo ng mga challenges sa buhay. Napakaganda. And there are no small challenges, mind you. Yung mga dinaanan mo, napakalalaking bibigat na ugot yung mga nilabas mo ngayong gabi dito sa magpakailanman. And I admire you for that. Thank you. Sa totoo lang, pinulot mo yung mabuti doon sa pangit. Pinalita mo di ba? Yan ang magdadala sa iyo sa kaligayahan sa buhay mo. And I will pray to God for you. Thank you po. Na talagang ihandog niya yan sa iyo kasi karapat-dapat ka. Thank you very, very Thank you po, tita. At talagang, wow! Madami ko kinikilang sa kwento mo. Halika nga dito, ihag mo nga. Sobrang na-enjoy ko po yung interview na. Thank you. As a son and as a brother, maagang namulat si Abdul sa kanyang mga responsibilidad sa kanilang pamilya at umamong muli para harapin ang anumang mga pagsubok na darating ngayon, bukas, at magpakailanman. Click and live stream. Mga ka-MPK, mag-subscribe sa hashtag MPK Livestream YouTube channel. I-click natin ang subscribe yung channel. Pagkatapos, i-click natin ang notifications bell na below. Maraming salamat mga ka-MPK.